iilaw dito. Pag hindi pa tayo sa paglakas pares naman ng design. Pag walang laman yung kargada, yung balas, may laman. So at the moment, pag pump out nito, sinisilip mo yung gilid ng barko mo. Na just in case may pumatak na langis, alam mo na kagad, kaya sinisilip yun. Kung mayroong ballast water system, mga pump filtration system, medyo hindi ka kabado kasi dadaan yan sa panlinis. Harangin yung mga contamination. Pero kung wala, at the moment, kasi paglabas yun sa barko at hindi mo na silip, yari ng barko nyo. Ano na, pag sa terminal. So, make sure lang na sisilipin mo. Pag wala naman, may laman yung balas. Yung cargo tank ito. I will try to this. Kung iilaw. Kasi hindi umilaw yung linyada eh. Pag umilaw, gamitin natin. Pag hindi doon tayo sa loaded condition, at least parehas naman ang design yan. Malaga makita mo kung hindi umilaw. Hindi nga. At yan, ilaw kagad eh. Ito guys, kabila. Loaded. Good. Ako na nga magdidikit kasi di naman tutawag sa barko eh. So bukas, at sa execution nyo, titingnan nyo sa case-wise command kung saan dito nakadikit 1, 2, 3, 4, 5, 6, itusok lang ito number 6. Makikita mo, ito yung design, ito yung 1, patungo sa 1, ito yung 2. Pag umakpang, hindi yan nakakabit, hindi yan konektado. So sige ba, akala sa pagparing umilaw, konektado yung caser. Umakbang lang siya, hindi yan konektado. Ito yung konektado, ito hindi siya konektado. Yung iba nalilito eh. Makikita mo lang pag malapit ka na doon sa mismo. Pag mayroong loop, hindi yan konektado. Kaya yung uno, pwede mo gamitin sa lahat ng tangke. Lahat ng manifold, pwede sa lahat ng tangke. Dahil dito, interconnecting line or crossover. So, pag set up bukas, i-verify mo, kabit mo muna yung manifold. Disregard ang condition ng barko kung ito ay gamitin natin bukas. Kasi yung umilaw doon. So, pag pinaset up ko yung loading line, itong mga balbula na ito, may mga takip, hindi mo yan mabubuksan dito. Dito mo yan mabubuksan ng mabilis sa service command. So, if ever man na lumipat sa ibang system, hanapin mo yung cargo system. Diba? Malayo, di ba? Itong balas, ito yung cargo, yan lang ang punta mo. So, sa pag-set up, let's say itong 4, kakargahan. So, pag-set up ng load line o drop line, ito. Ito natin kung ilaw din. Hindi pa pumalit. Ayan. Yan ang drop line. Kung alin man ang pabubuksan mo, pabubuksan ko bukas kung ilang tank, yun ang hanapin mo. Let's say, kasabay niyo yung DOS. So, hinapan mo yung DOS. At may marking naman. Maging sa barko, may mga markings yan. So, pindutin mo, iilaw yung linyada. So, madali natin makita dito. Kasi yung iba, baka nalilito. Okay? So, nakaprepare na yung load line mo. Yung drop line mo. So, hanapin mo bukas kung saan hose ang nakakabit yun. Isa lang kinakabit ko para hindi ko malito. Uno, ibig sabihin, dito papasok yung produkto patungo sa dalawang tangke, 2 at saka 4. So, dito ang daan niya. Kailan nakabukas to, dito interconnecting line, ito. So, ang mga balbula na ito ay mabubuksan mo dito lamang sa SYS command. Di mo yan mabubuksan sa CMS command. Yung may takip, dito mo yung mabubuksan, may sarap. Yung walang takip, kahit anong pindot mo ng pindot dito sa mouse mo, pamilya naman kayo siguro sa mouse, walang lilitaw dyan. So, lumipat ka ng SYS command. Kasi dito mo yan mabubuksan. So, dahil dadaan sa uno, natural dapat nakabukas yung interconnecting line ng uno. So, pagbukas, i-drop mo lang dahil simulation,
Kaya na-design to ng bagal kasi pressure starts kapag binilisan mo. Pero dahil simulation, pwede mo i-drag para mabilis. Simulation ka lang eh. So, kanya lang Diyos. So, ito yung linyada ng Diyos. Pagpagsak, umakbang, hindi ito konektado. Hindi ang konektado, umakbang yung dumaan sa kanya. Dito. So, dito ang daan. Dito ang daan. So, kaya nakabukas ito. Yan. So, dahil kasabay 4, ito yung 4, umakbang, hindi ang konektado, umakbang, hindi konektado, dito konektado, dito ang daan ng produkto, so ito ang nakabukas. Okay? Yun, umilaw. Ibig sabihin, naka-set up na yung loading line mo ng maayos. So, all you need, ito na lang. Kasi hindi yan ilaw hanggat hindi mo nabuksan. Sa tunay ng barko, ito yung huli pag na-set up mo na. Pero dahil simulation bukas, papayagan ko kayo para hindi ka na magpabalik-balik. Pero huli ito, sa tunay ng barko. So, para hindi ka na pabalik-balik kasi dalawang kuman, pwede mo na yung buksan. Buksan ang musang ikakabit by dragging into 100. Iilaw yan, magbukas yan. At makikita mo ilaw siya. So, naka-prepare na yung linyada mo. Nakaset up na naman mula sa manifold pabagsak ng tangke. Dito papasok yung produkto, dadaan sa interconnecting line. Hindi yan nakakapit, hindi yan konektado sir ha. Dito pa mo na dadaan. Yan, pabagsak ng dos. Basta nag-loop, hindi yan konektado. Dahil yung 4 kasabay, dito yung daan din, galing sa 1, sabay nga simultaneous dalawang tangke. Yan ang loading line or drop line. Dahil yun ang una yung gagawin bukas. So, any question? Sa mga may barko may takip, same is command. Yung walang takip, SY is command. Ito, sir, kung sinusundan mo lang instruction ko, hindi ka abutin ng 5 minuto. Pero bibigyan ko pa rin kayo ng mahabang panahon. 30 minutes sa bawat grupo. Pag inabot kayo ng 30 minutos at sa apat ay walang nakakala, kung ilang takip pagbubuksan ko, yun ang hanapin mo. At may markings naman yan eh. Hindi ka mahirapan, may markings 1, 2, 3, 4, 5. Yung 6 ito yung slope tank. Ayan o. Kaya basahin nyo, may markings naman eh. Halimbawa, kasabay mo, no? Hindi nakabukas yan. So, nakaset up na yung discharging light mo. Discharging line yan. Okay? So, i-verify mo kung saan lalabas yung discharging line na siya. Discharging line. Pwede mo na buksan. Katungkuhan, loading line to. Loading to. Para hindi ka na magpabalik-balik. Oh, okay. Oh. Okay. Papayagan ko yung magbukas. Bomba man yung ng barko. Triangle bang naibilog. Hindi yan makakalabas yan kasi nag-lock yan, hindi yan konektado. Kaya pinapaliwanag ko na pag nag-lock, hindi yan konektado. Hindi yan, dadaan yan. Kakala kasi pag nag-discarga siya, lalabas na sa uno. Hindi nga konektado eh. So kailangan buksan mo yung interconnecting line niya. Ito. So, lipat ka ng SYS. Thread. Buksan mo. Buksan mo. Dahil lalabas sa uno, natural, yung interconnecting line ng uno nakabukas. Okay. So, dahil ang kasabay yung 4, nakabukas din ito. So, sabay silang tatlong ilalabas isang box lang. Bakit? Kasi isa lang produkto eh. Hindi mo pwede gamitin yung linyada kung magkaibang produkto, mag-aalo yan. Maging sa loading. Kung magkaibang produkto yan, lalabas yan sa ibang linyada. Kaya nga segregated siya. Kung magkaiba yung 3 at saka 1, natural dito yung lalabas. Kung iba yung 4, lalabas din yan dito. Hindi ka magbubukas dito.
Kasi once na nabuksan mo, pumasok dito, magkakahalo yan. Yan ang discharging line. Malinaw? Sa ulo ko lang nalabas yan. Yung iba kasi, discharging line, lahat ng balbula, pinagbubukas. Sir, pare-parehas naman sa Reno, kahit anong dikit starboard port side sa terminal. Hmm? Pare-parehas lang naman sa Reno. Yung, Kung anong dikit sa port or starboard side ng barko, pare-parehas. pwede ba magdikit yung port sa starboard? Hindi sir, talaga tingnan mo. Tingnan mo nga sa side kung saan side eh. Hindi ang ibig nyo sabihin sir. Yung starboard side, starboard ba didikit o port side? pare-parehas yan. Kung ano nga ang idikit ko, yun ang titingnan mo. Kung nakadikit yung starboard, natural sa starboard yung hose. Kung nakadikit ang port, natural port. Hindi pwede sabay. Ayan o. Pinakita mo na kanina eh. Pero pag port side lang pwede side. sabay ang port at starboard. Kaya nga nilinaw ko, titingnan mo kung saan side ng barko nakadikit. Kung port ba or starboard. Natural, nakita mong port, natural yung hose na sa port side. Yung starboard side, dakad na yan eh. Ngayon, kung itong kakabit ko, natural yan ka magbubukas. At nangyari kasi yan, binuksan pa Rio. Nagbukas na dito. Okay. Tapo niya sa dagat. Binuksan niya eh. Hindi pa siya nakakontento. Binuksan niya pa itong balbula. Tapos sa overboard yan, sir. Eh, wala nga hose eh. Walang sanction. Obvious ba? Pwede mo mag-sorry, sir. Paano ko sa... Kasi tumatakbo ang pumasok na. Ito may pumasok na. Yan may pumasok na. Yan may pumasok na. Ito may confirm na tama yung nabuksan mo. So pwede mo isara kahit dito lang. Kasi hindi pwede mo una yung balance mo. Hindi ka pa nagdi-discarga. Baka discarga yun, pwede mo na sabayan. At least nakasit up na yung balance yung bukas. Kuha nyo? Any question? Isaran mo lang si sa isa lang. Kung doon sa kabila, ito, din sa kabila. Hindi yung sabay. Kung kabila ka kukuha, dito ang daan mo. Pag umilaw yan, alam mo, tama yung binuksan mo. At re-restore din yan sa tangke kapag may pumapasok na. Ayan. Ayan yung kita mo, dumadagdag. So, isara mo kahit dito na lang. Isa mag-isa-isa ka pa, marami ka pang bubuksan ulit. Okay? So, pag na-set up nyo yan, na-set up nyo na ito, padidiscarga ko na. At ako ang magpapanda kasi hindi nyo na trabaho yun sa barko. Basic lang dito yung linyada. So, ito yon. Kasi Pramo system or the idea ng mga taga-makina, ito yung Pramo, ito yung pinatatakbo ng mga bumba. Hydraulic nga ito, yan ang power pack. If you want to acknowledge, sa Google, marami, sa YouTube, marami. Yan siya nakaset up na. Let's say, sabay siya. Ako magpapatakbo bukas na nga yan, hindi kayo eh. Kasi hindi na trabaho, equipment yung trabaho sa official. So, 1-3, of course, low pumping rate. Hindi pwede lakasan agad yan para i-verify nyo kung tama. Okay? So, 1, 3, and 4. Simultaneous, discharging, sabay. Sa loading, ganun din. Kung loading, simultaneous. Sabay ang tatlong tangke. Kasi isa lang ang produkto eh. Yan, pag nung umilaw na, ito, nagkakulay na, ibig sabihin tumatakbo. At huwag na huwag ka magsara ng balbula kasi tumatakbo na. At baka maglupo yung program. Malinaw? Kapag isinara mo yung bukas at naglupo, eh, pag hindi naayos eh, magkakaproblema tayo. Kaya nga may instruction na never close the valve. Kaya nga doon sa balas, ano ko lang, by gravity. At least kahit sa balbula, magsara ka doon, walang problema kasi walang bumban tumatakbo. Kasi balas nga lang. So ang trabaho niyo bukas, pag umpisa na, o bago ako magpa-umpisa, pinakukuha ko yung bulyong ng bawat tangke. Ito. Let's say, uno, kukunin mo itong bulyong ha. Yan. Kunin mo siguro yung bulyong, yung laman ng tangke.
Yung 3, ito rin. Initial nyo yan eh. Para pag diskarga na, pag sinabi kong Gs o 5, yun lang ibabawas mo sa tangke. Pero kung sumubra man sa tangke, huwag ka magsara ng balbula. Basta huwag ka lang mag-trim ng uno at mag-less ng uno. Sa kargada, huwag ka magsara. Sa balas, let's say, pinabawasan ko ng 10 sa bawat tangke, yung balas, pag sinabi ko 10, hanggang 10 ka rin lang. Pero dito, walang problema. Pag inabot ka ng 10, kahit isara mo yung port side, ay huwag naman ng 10, ginilagyan mo ng 50. Ibig sabihin, hindi ka nakikinig sa instruction. Meron ganun nangyayari. Sabi ko, 10 lang ha. Sabi ko nga, 5 lang. Abi, nilagyan ng 50, 45, sobra. So, i-monitor mo yan kasi kasama yan sa trabaho mo bukas. Monitor mo yung balas, monitor mo yung cargo system, kung tumatakbo pa yung bomba mo, monitor mo yung lumalabas, huwag ka lang mag-trim o mag-less, at i-monitor mo yung barko mo. So, pabalik-balik ka lang dyan. Deck, monitor, through your CCTV, monitor mo yung kargada, monitor yung mga bomba mo, monitor mo yung balance mo. Dito, pwede ka magsara sa corresponding na tangke kasi hindi naman ginagamitan ng bomba. So, malinaw, kasi yan ang operation nyo kasi kung sa ano natin, mag-loading din, cargo, baka mag-apon lang, hindi tayo matapos. Kaya ginagawa kong by group map. So, siguro sapat kayo, merong nakikinig.